Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, kapapasok lang po, mga kabida. Meron pong nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa kanyang selda sa The Hague, Netherlands, mga kabida. Sinabi po ni Vice President Sara Duterte sa kanyang post na nakita raw na unconscious ito pong si dating Pangulong Duterte na nakahandusay po, mga kabida, sa floor po ng kanyang room. Okay? Ito, babasahin ko lang po ito pong post at statement po ni Vice President Sara Duterte sa kanyang official Facebook page po, mga kabida, Inday Sara Duterte, Alright? Statement on humanitarian concerns in relation to the continued detention of former President Duterte September 27, 2025. Ayan. The Philippine government's admission that a so-called welfare check was surreptitiously conducted confirms that the ICC has allowed agents of the government that abducted former President Rodrigo Roa Duterte to intrude upon him and exploit his frail and compromised health. This is nothing less than an abuse of power against a vulnerable individual. In addition, credible information received by the family from hospital sources reveals that the former President Duterte had to be subjected to laboratory tests after being found unconscious on the floor of his room. The family was not informed of the accident and no explanation was given. These alarming developments raise grave concerns about the capacity of the ICC to guarantee the security and safety of FPRR of an ingrown toenails. Early treatable cannot be done swiftly. The ICC has persistently ignored the clear need for a 24-hour bedside caregiver. The continued detention of former President Duterte under such troubling condition is not only unjust but inhumane. It amounts to punishment without having been convicted of any crime. If the ICC is to remain true to its mandate as a court of justice, it cannot turn a blind eye to the health and welfare condition of FPRRD. To deprive an elderly man, abducted, denied his rights under Philippine laws, and subjected to surveillance disguised as welfare checks of basic dignity and proper care is not justice. This is cruelty. FPRRD is not a flight risk, has never threatened witnesses or complainants, and has no intent to assume the office of mayor. There is no other reason for his continued detention except to make him suffer for the complaint of disgraced former senator. The ICC should act now to rectify this gross injustice and ensure that former President Rodrigo Roa Duterte is afforded the proper care and ultimately he rightfully deserves. Thank you, Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. So yun po, mga kabida, nakita kong nakahandusay daw ito pong si dating Pangulong Duterte po sa floor mismo ng kanyang kwarto po. Doon po sa detention cell po niya sa The Hague, Netherlands po, mga kabida. Probably after doon ho sa pagbisita po ng mga opisyal daw ng Philippine Embassy po. Doon po sa The Hague, Netherlands in the guise of welfare check daw, mga kabida po. Okay, ito nakakabahala po ito kasi unang-una po yung nangyari po kay Digong base dito sa statement po ni Vice President Sara Duterte hindi po ipinaalam po sa pamilya po mga kabida. Kung hindi siguro sa isang source na siguro nagsabi po sa kanila coming from the hospital where the former president was brought, mga kabida, baka hindi po nila alam na yun pala nangyari po sa kanilang padre de pamilya po, mga kabida, Okay? Meron naman pong tao doon Unang-una po andun po si Congressman Omar Duterte po, mga kabida. Andun yung kanyang kapatid, Nagbantay po doon. Wala hong nakapagsabi,
Na yun yung nangyari po sa kanilang lolo, ano, mga kabida. Alright? Sa aking pagkakaintindi po, ano, dito sa statement po ni Vice President Sara Duterte, ano po, para bang may nagsabi sa kanila, ano, coming from the hospital, na yun po yung nangyari po, ano, after the former president was subjected to laboratory tests, ano po, mga kabida. So nakakaano po ito, nakakagalit, okay, sa panig ho ng mga Dutertes, ano, mga kabida, and probably ano sa mga supporters na nagmamahal po sa dating pangulo po, ano, mga kabida. Ito nakakabahala talaga. Para bang extended yung power po, ano, ng gobyerno po ng Pilipinas doon po sa The Hague, Netherlands. Ano? Kasi ho, kayang-kaya po nilang bumisita po doon, ano. Kung tutuusin po, mga kabida, wala na pong pakialam sana ito pong Pilipinas doon ho, kasi hindi po miyembro po ng International Criminal Court, ano po. Doon pa lang sa interim release po ng dating pangulo, ano, mga kabida, wala nga silang pakialam eh. Hindi ho daw sila makikipag-ugnayan po sa ICC kasi ang kanila pong ground dito hindi na po miyembro ng International Criminal Court ito pong Pilipinas. Bakit nangingialam po sila? Bakit pumunta po sila doon ho sa The Hague, Netherlands, sa detention po ng dating Pangulo, ano? In the guise of welfare check? Ano bang pakialam nila doon? Wala nga silang pakialam doon ho sa paghuli po kay Digong, ano? At paghatid po sa kanya, mga kabida, sa The Hague, Netherlands, ano? Tapos eto, ano? Kunyari, may concern sila. Gusto po nilang malaman yung kalagayan po ng dating Pangulo po, ano? Mga kabida. Diba? Okay lang sana kung napaalam yon sa pamilya, mga kabida, malapit lang man yun. Malapit lang po yung immediate family po ng dating Pangulo. Andun yun sila Omar, andun yung kapatid ni Omar, ano? Okay? Okay lang sana yung nagpaalam po sila doon na bumisita sila doon, ano? Mga kabida, wala eh. Tapos pinayagan po ng ICC, ano? Ultimo yung common law wife po ng dating Pangulo po, mga kabida, binan po nila. Tapos yung mga hindi ho kano-ano, basta-basta lang pong pumasok po doon, ano, mga kabida. It's an outright disgrace talaga, ano. Okay? Hindi ho magandang pangitain to, ano, mga kabida. Pwede palang kahit sino po ang pumasok po doon. Basta gustuhin lang po, ano, mga kabida, ng gobyerno ng Pilipinas. Diba? Talagang napaka-alarming po to. Sa totoo lang, mga kabida, no? So sana, kung talagang ang prinsipyo po, ano, ng International Criminal Court is to uphold, ano, itong humanitarian considerations, ano, mga kabida. Kasi yun yung nasa kanilang Rome Statute, ano. Kailangan po bigyan po ng due process po ang tao, ano? Bigyan po ng humanitarian consideration kung kailangang bigyan ng humanitarian considerations, ano? Kasi unang-una matanda na po yun eh. Pangalawa, may sakit. Tama yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte, ano? Na inexploit po nila yung kahinaan po ng dating Pangulo, ano? Yung compromised health po niya dito. Alright? Anong pagkasabi po ng Vice Presidente ho dito, ano, mga kabida? Alright? Ang sabi po niya dito, ano, this is nothing less than an abuse of power against a vulnerable individual, ano? So yun po, mga kabida. Tinake advantage po, ano, yung problema ho sa kalusugan at most likely, ano, dun ho sa kanyang problema ho sa kanyang memory, ano, mga kabida. Diba? Tinake advantage po. So, natural po, ano, na magalit itong pamilya, mga kabida. Kailan ba naging concern ang gobyerno po ng Pilipinas sa dating Pangulo? Yun yung tanong po. After sa ginawa po nila, mga kabida, no, sa dating Pangulo. Diba? Nakapagtataka po eh. Sana po walang masamang nangyari po, ano, sa dating Pangulo, mga kabida, ano po. Kasi po, pag meron pong masamang nangyari, yung banta po ng Vice Presidente po, mga kabida, no,
na mananagot talaga ang gobyerno po ng Pilipinas at ng International Criminal Court. Okay? Kasi nasa poder po nila ito no? Diba? So dapat lahat ng safety concern, alright, in terms of health, physical protection, andyan po sa International Criminal Court po, mga kabida. Okay? Nakakabahala talaga to. Ipagdasal na lang po natin siguro si dating Pangulong Duterte na sana maayos yung kanyang kalagayan at sana yung results po ng laboratory test po niya mga kabida maayos po Yun yung dapat ipagdasal po natin. May magandang pangitain sana mga kabida kasi po baka naman po papayagan po ng International Criminal Court ito pong si FPRRD na makalabas po through interim release. Tapos ganito po yung nangyari po sa kanya mga kabida. Siguro wala hang rason po na i-block ito pong kanyang paglabas. Dahil ho sa recent incident na bigla hong unconscious ito pong Pangulo po mga kabida. Diyan po sa kanyang selda sa The Hague, Netherlands. So yan lang po para po sa inyong opinion at pananaw dito ho sa nangyari po kay FPRRD po. Please comment down mga kabida. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.